Mauulit pa ba ang People Power Revolution o ang kudeta noong 1986? Ito po si Attorney Mike Operario and welcome po dito sa Part 5 ng ating serye tungkol sa kudeta and the People Power Revolution. Sa katanungan na yan, mauulit pa ba ang kagayang kudeta noong 1986? Ang aking pong sagot dyan, hindi na. Sapagkat mayroon pong mga elemento ng 1986 revolution na wala po sa kasalukuyan. Ang una dyan ay ang component ng pangangailangan ng gobyerno ng Amerika na magkaroon ng isang kudeta sa Pilipinas. Kung pinanood nyo po yung ating series noon, kaya binalikan po natin yung ating kasaysayan mula pa po doon sa nangyari sa Vietnam noong 1963 up to what happened to the Philippines in 1986, makikita nyo yung pagkakapareho nito. Nagkakaroon po ng abusadong gobyerno sa Vietnam noong 1963 and that government had to be overthrown because it is becoming a security threat sa Amerika. Si Marcos sa later part of his administration has become so corrupt and so abusive of his powers that the people are now revolting against Marcos. And the American government sees it as a security threat sa pananatili ng mga base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. At dahil dito ay kinailangan na maglunsad ng isang people power o ng isang kudeta, pero ang people power ay isang bagay na hindi inasahan pati ng gobyerno ng Amerika. Subalit ito ay nangyari pa rin. Nonetheless, ang partisipasyon ng Amerika definitely at this particular juncture is not going to be present. I don't think there is enough interest ng Amerika involved at the moment para sabihin na kailangan nilang tanggalin si Marcos because hindi pa ganun ka-widespread ang protesta at kaguluhan na dinadala ng mga pangyayari na ito sa Pilipinas. But the American government will definitely be watching closely as to what is developing right now. At kung mapansin nila, makita nila na si Marcos is becoming also the same security threat that Ferdinand Marcos Sr. was in 1986, then probably things will change. Isa pa sa mga bagay na tingin ko na hindi nakakatulong sa kasalukuyang sitwasyon natin para magkaroon ng kaparehong kudeta noong 1986 was the absence of a faction in the group of the military na gusto talaga na magkaroon ng pagbabago. Most of, I think, hindi naman lahat, but marami sa mga nasa upper echelons of the AFP brass, even the police, mas gusto nila na sila ang magkaroon ng control. I mean, if martial law will be declared, it will work to the favor of corrupt politicians, of corrupt military and police generals, at yung mga nasa kapangyarihan. And I think they are enjoying this idea na bumalik doon sa panahon ng martial law, noong panahon ni Marcos, because they will be the ones who will be holding power. So, I think it is really a waste of time para sa mga organizers ngayon ng mga people's movement na gumalaw at imbitahan pa itong mga nasa military o nasa yung active service para parang magkaroon ng recruitment or whatever, no? I think it's a waste of time. It's never gonna happen. It's hindi susunod ito ang mga military generals mahikayat sila to abandon support to the government. I don't really see that happening right now. However, doon sa question na makakita pa ba tayo ng isa pang people power? I think it is still possible, but not in the same way that it was in 1986. It is most likely na kung magkaroon man ng another people power movement, it will be similar to what happened in 2001 against Erap Estrada. Ang pagkakaiba po ng mga kilos protesta noon sa EDSA noong 1986 at sa EDSA 2 noong 2001. Sa 1986, ang movement noon, nauna po ang military sa pamamagitan ni Fidel Ramos at saka ni Juan Ponce Enrile na gumalaw. At pagkatapos, sumuporta lamang po ang mga tao. Sa panahon po ni Erap Estrada, ang nangyari noon, matapos mag-walk out ang ibang mga senador noon nung hindi binuksan ang Jose Velarde account,
doon sa impeachment trial ni Erap Estrada, ang mga tao ay biglaang nagsilabas, lalo sa Kamaynilaan, at nagkaroon ng spontaneous na noise barrage. At pagkatapos noon, automatic yung mga tao nagtungo sa EDSA. There was no one in charge, just people automatically congregated in EDSA. And then, history was made. Unti-unti, lumago yung mga tao sa EDSA. Dati wala ngang mga wala mga portalet, nothing. It was just people. Wala nang sound system. And then people started joining in at nagtulong-tulong na, may nagdala ng sound system. And on the second day, may mga nagdala ng mga portalets. And then may mga nagdadala na ng pagkain. And then it grew. Nung naging very clear na sa military that Erap Estrada has already lost support, kasi pati yung mga kakampi niya, mga senador, even Robert Jaworski, who was for Erap at that time, went to the stage dun sa EDSA. Nabupa nga siya dun, Pero people are starting to join in dito sa EDSA 2. And yung military, sa pamumuno ni Angelo Reyes, had no choice. They had to join in sapagkat naging malinaw na nawalan na ng suporta o mandato mula sa taong bayan si Erap Estrada. So I think if there will be a model of people power that will happen, it will be the one that happened in 2001, not 1986. Posible pa rin po iyang mangyari sapagkat maaaring itong mga kaganapan dito sa sobrang pikunan ng tao, sa pag-uuna pa sa impeachment kaysa doon sa flood control, at makikita natin ito mga darating na mga buwan pa, wala talagang makakasuhan dito sa mga congressman na ito. Kita nyo naman anong petsa na. Asa na yung mga sinasabi nila noon na hinug na yung mga kaso, na sasampahan nila ng kaso, diba? Even yung may mga congressman kami dito noon sa Bataan, si Jet Nisay ng Pusong Pinoy, na finlaunt pa ng ombudsman na sasampahan na nila ng kaso. Where is it now? Yung kay Romualdez, sabi sasampahan ng kaso. Where is it now? Chis Escudero, Joel Villanueva, and the like, Where is it now? Nasaan yung mga kaso? So, posible na sa pamamagitan ng mga development na ito ay baka mapikunan ng tuluyan yung mga tao. Kasama pa niyan yung piko ng mga tao dito sa mga sunod-sunod na pagbaha sa Kamaynilaan, sa buong Luzon. And we are just probably one disaster away from lighting this fuse. Maaari yan is a natural calamity, or probably something happening to Rodrigo Duterte or to members of his family. But this is like a powder keg. Alam niyo yung explosive. The Philippine society right now is sitting on top of a powder keg. Yung mga pulbura. Na ang kinakailangan lang nito is a spark, a light, na bigla na lang sasabog sa harapan nating lahat ito, ang pagkapikon ng taong bayan sa ginagawa nila na ito sa mga mamamayan, sa pera ng taong bayan. So, here is history unraveling again sa harap natin. Nakikita po natin yan. Marami nagsasabi, bakit ko daw na yung mga sinasabi ko about the things that will happen is actually happening. Manghuhula daw po ako. Hindi po. I'm just reading history. I know my history. Kasi kung gusto mong malaman kung saan tayo patungo sa kinabukasan, kailangan mong balikan kung ano nangyari sa ating kasaysayan. Sapagkat anyone who does not know his history is doomed to repeat it. Kaya tayong lahat, ang mga iskumbro, patuloy po tayong magmasid, patuloy tayong makilaho, patuloy tayong mag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.